Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Halina't tunghayan na naman natin ang isang istoryang makapanindig, balahibo. Lumaki ako sa tabing dagat sa sitio Pamana. Yung buong barangay kasi namin ay nasa baybayin ng dagat. Kaya halos ng taga roon pangingisda ang hanap buhay. Ang nanay ko naman ay naglalako ng daing at sariwang isda sa mga kalapit barangay namin. Minsan ay kasakasama niya ako sa paglalako dahil ako ang tagabuhat ng mga isda. May kabigatan din kasi iyon, lalo na kung puno pa ng yelo. Lunes hanggang Sabado lang kami nagtitinda ng aking ina kasi tuwing Linggo, iyon ang aming pahinga upang magsimba at pagkatapos naman ay maglilinis ng isdang idadaing namin. Dahil sanay na ako sa buhay sa tabing dagat, hindi ko na alintana ang aking balat na sunog na sa araw. Madalas ay tinatawag akong ulikba, minsan pa nga ay pinandidirihan sa bayan. Hindi ko na lamang pinapansin ng mga taong ganoon ang pakikitungo sa mga kagaya naming babad sa araw, ang trabaho. Ni minsan naman ay hindi ko ito ikinahiya dahil bukod sa marangal ay wala kaming tinatapakang tao sa klase ng trabaho namin. Maayos din ang samahan ng mga mangingisda doon sa amin. Sa edad kong 28 ay wala pa akong nagiging nobya. Hindi naman sa pihikan pero wala pa talaga sa plano ko ang pakikipagrelasyon. Ayos na sa akin ang pamilya mismo ang nakakasama ko. Paminsan-minsan din akong napapatagay pagkagaling sa pagtitinda namin ni nanay ng isda. At tuwing may inuman kami, ay hindi talaga nawawala yung paborito kong pulutan na ako mismo ang gumagawa. Ang tawag nito sa amin ay sasing o peanut worm na nakukuha sa ilalim ng buhangin tuwing low tide. Mas malalaki at matataba ang mga ito kaysa sa ordinaryong bulate na nakikita natin sa lupa. Nililinisan ko lang ito ng mabuti para matanggal ang kinain ng sasing at saka isasawsaw sa tinimplahang suka. Masarap at paborito kong pulutan talaga ito dito sa lugar namin. Kahit kasi hilaw ay pwede nang kainin. Nang hapong iyon ay nagkayayaan na naman kami sa bahay ni Mang Kulas. Siya yung operator ng bangkang sinasamahan ko noon sa paglaot. Birthday kasi ng anak nitong si Romeo. Nakababata ako naman. Matalik na magkaibigan din kasi itong si Mang Kulas at yung tatay ko. Kaya parang anak na rin ang turing sa akin ng matanda. Waldo, tawag ka ni tatay. Simulan na raw natin yung lambanog na pasalubong sa kanya. Bungad ni Romeo sa akin. Nag-angat naman ako ng tingin mula sa paglilinis ng sasing. Pakisabi, susunod na lang ako. Tapusin ko lang tong pulutan natin. Napakamot naman sa batok si Romeo. Hindi na. Hihintayin na kita. Para namang hindi mo kilala si tatay. Kapag kulang pa ang grupo, ay parang sirang plaka iyon sa kauutos sa akin. Ako nga itong may kaarawan Pero mas hinahanap ka pa kaysa sa akin. Bahagya akong natawa sa sinabi ni Romeo. Dumakot ako ng 2 sasing na hindi pa nahuhugasan at saka ibinato sa aking kababata. Hoy, Mio! Tigilan mo ako dyan sa kadramahan mo ha. Hinahanap lang ako ni Mang Kulas dahil ako ang magdadala ng paborito niyang pulutan. Ibinato naman ni Romeo ang hawak niya pabalik sa palangganitang nasa lababo at saka tumawa. Di ka naman mabiro. Siyempre, tanggap ko naman parang anak ka na rin ni tatay. Basta, siguraduhin mo na lang na masarap iyan ha. Sumandal si Romeo doon sa hamba ng pintuan namin sa kusina. Inalok ko pa siya ng kape pero mariin naman siyang tumanggi. Makalipas ang ilang sandali ay natapos ko na rin ang paghahanda ng aming pulutan. Dahil mahilig kami sa maanghang ay halos mamula sa dami ng siling inilagay ko yung dala kong sawsawan. Habang naglalakad kami ni Romeo papunta sa inuman ay napansin ko yung matandang lalaki na nakasilip sa bintana ng aming kapitbahay. Napakunot ang noo ko. Ni minsan kasi
ay hindi ko pa nakita roon ang matanda. Pero naisip ko na rin na baka bisita ito ni Manang Celia. Ang alam kasi namin, si Manang Celia at ang anak nitong si Kuya Bogart lang ang nakatira sa bahay na iyon. Lahat ng nakatira sa sitio Pamana, lalo na sa tabing dagat, ay kakilala namin. Kaya hindi talaga namin maiwasang magtaka tuwing may nakikitang bagong muka. Ang sitio kasi namin, ang pinakamaliit at pinakadulo rin ng barangay. Ang hindi ko lang maunawaan ay tila may kakaiba sa matandang iyon. Hindi rin ito inalis ang tingin sa amin. Hindi ko alam kung galit ba ito dahil halos magsalubong na ang mga kilay nito at matalim talaga yung tingin sa aming dalawa ni Romeo. Mio, kilala mo ba yung matanda? Kinamanang Celia? Sinulya pa ni Romeo yung matanda. Hindi Baka bisita ni Manang. Ayain kaya natin sa inuman para makilala rin ni na tatay. Bago ko pa mapigilan si Romeo, ay nakapasok na siya doon sa bakura ni Manang Celia. Kaya napilitan na lang ako na sundan siya. Magandang hapon ho. Kaano-ano ho kayo ni Manang Celia? Tanong agad ni Romeo dito. Sumagot naman ito sa malalim na boses na pinsan ko, si Celia. Ganoon ho ba? Baka gusto niyong sumama po sa amin sa inuman para makilala niyo rin ho yung mga taga rito sa tabing dagat. Lumiwanag ang mukha ni Romeo nang pumayag ang matanda. Nagpakilala ito bilang si Mang Kanor. Kauuwi niya lang daw galing sa Iloilo at pansamantalang nakikituloy kina Manang Celia habang naghahanap pa ng trabaho. Agad namang binati ng mga kainuman namin si Mang Kanor nang makarating kami doon. Doon ito umupo sa tabi ni tatay. Dahil likas ngang mababait at maasikaso ang mga taga roon sa amin, ay agad nilang nakagaan ang loob si Mang Kanor. Ngunit napansin ko rin noon na tuwing may itatanong si tatay, ay limitado lang ang sagot ni Mang Kanor. Iyong bang parang nag-iingat ito na may masabi na kung ano, hanggang sa inalok ko siya ng pulutan namin na hilaw na sasing. Tinanggap naman niya yung mangkok na pinaglalagyan nito. Maya-maya pa, lahat kami napatingin kay Mang Kanor nang kunin nito ang mangkok at saka itinaktak sa bibig lahat ng laman. Ni hindi man lang nito pinansin yung ibinigay naming sausawan. Sunod-sunod na napaubos si tatay. Ngunit alam kong sinasadya niya lang iyon para mawala ang atensyon namin doon kay Mang Kanor. Palihim namang siniko ni Mang Kula si Romeo para kumuha ng bagong pulutan. Tumawa ng mahina si tatay. Mahilig ka pala sa sasing paring Kanara, sabi nito sa pabirong tono. Ngunit sa halip na sumagot ay dinilaan pa ni Manong Kanor ang paligid ng bibig nito na wari sinisimot ang natitirang lasa ng aming pulutan. Nagkatinginan kami ni tatay nang mapansin yung dila ni Mang Kanor. May kahabaan kasi iyon at medyo matulis pa yung dulo. Kung hindi lang ito pinsan ni Aling Celia, ay baka kung ano na ang naisip namin ng mga oras na iyon. At pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay nauna nang magpaalam sa amin si Mang Kanor. Maiwan ko na muna kayo mga pare. May gagawin pa ako Salamat sa pag-imbita, sabi ni Mang Kanor habang ang mga mata ay nakatanaw sa dagat. Kahit habang nakikipag-usap pa noon si tatay sa kanya, ay hindi niya talaga magawang tumingin sa amin. Kinabukasan ay naglantang ang buong sitio Pamana sa balitang nakarating sa amin. Ilan kasi sa mga taga roon ang nawala ng mga alagang hayop. Aso, manok at kahit alagang baboy ay hindi pinalampas ng sino mang gumawa noon sa sitio. May usap-usapan na mayroon daw grupo na magnanakaw na umaali-aligid kagabi na tila minamanmana ng lugar. Hindi mawala-wala sa isip ko ang nangyari. Wala naman kaming alagang hayop, pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot. Iyon kasi ang unang kaso na nakawan sa tabing dagat at nasisiguro namin
na hindi taga-sityo ang gumawa noon. Maaaring dayo lang ang mga ito o di kaya ay bisita ng mga taga-sityo. Napakunot ang noo ko nang bigla na lamang pumasok sa isip ko yung bisita ni Manang Celia, si Mang Kanor. Alam kong masama ang basta na lamang magbintang, ngunit kakaiba talaga ang dating ni Mang Kanor. Parang may itinatago ito na kung ano sa pagkatao. Ngunit tila imposible rin ang naiisip ko kung isang grupo nga ang nagnanakaw sa lugar namin. Pagsapit ng gabi ay hindi nakalaot sina tatay dahil malalaki pa ang alon at medyo masama nga yung panahon ng gabing iyon. Tanghali pa lamang ay nagsisimula ng umulan at pagsapit ng gabi ay may kasama na ring hangin ang panakanak ang bugso ng ulan. May low pressure daw, kaya hindi maganda ang panahon ngayong gabi. Tiyak na sasamantalahin na naman ito ng mga magnanakaw. Ikaw, Waldo, sumama ka muna sa amin sa pagroronda pagkatapos ng hapunan. Hindi naman kakayanin ng mga tanod na magbantay hanggang dito sa atin dahil iilan lang sila. Nakausap ko na rin sina Kulas at sasama rin daw itong si Mio, sabi pa ni tatay habang naghahanda kami ng hapunan. Wala akong problema, tay. Pagkatapos namin maghapunan ay nagpahinga lang kami sandali at pagkuway naghanda na rin para sa pagroronda. At pagpatak ng 8:00 ng gabi ay nakasuot na ng kapote si tatay at nakahanda na rin ang dadalhin di bateryang flashlight. Ngunit bago kami lumabas ng bahay ay tinawag ako ni tatay. Waldo, kunin mo to. Huwag mong ilalayo sa katawan mo ang panyong ito kahit anong mangyari. Mas maganda kung ibibigkis mo sa bewang mo. Kunot noo kong sinulyapan ang kulay puting panyo na ibinigay ni tatay. Nakatupi na ito at may tahirin iyon sa may bandang gitna. Ang itsura nito ay parang yung bigkis na ginagamit sa sanggol. Mas malapad nga lang ito. Isa pa ay may kapayatan din naman ako kaya siguradong maibibigkis ko ito sa bewang ko. Ngunit nang akmang ipapalibot ko na ito sa bewang, may nakapa akong tila bilog na metal sa loob ng panyo. Tay, ano hutong nasa loob? Kuryoso kong tanong. Anting-anting iyan. Proteksyon lang, nak. Sige na, isuot mo na yan nang makalarga na tayo. Paano ka naman, tay? Mahina naman siyang tumawa at saka iniangat ang suot na kamiseta sa loob ng kapote. Tumambad sa akin ang suot nitong sinturon na gawa pa sa balat ng kalabaw. Sapat na ito at ang dala kong balisong. Waldo, halika na't lumalalim na ang gabi. At nagpasya na kaming maghiwa-hiwalay sa pagroronda. Kaya dalawa na lang kami ni tatay na naiwang magkasama. Pagdating namin sa dulo ng sityo, banda roon sa pinangunguhaan namin ng mga baito o yung mapapayat na klase ng kawayan na ginagamit namin pangbakod, ay medyo masukal na sa parting iyon at hindi iminumungkang magawi sa lugar na iyon tuwing gabi. May ilan na rin kasing taga roon sa amin ang natuklaw ng ahas nang minsang magtungo sa kasukala ng ganoong oras. Kinalabit ko si tatay nang makarinig ng malakas na kaluskos mula sa makapal na tumpok ng mga baito. Tay, parang may tao sa banda roon, oh, sabi ko, sabay tutok ng ilaw sa pinagmula ng ingay. Nagkatinginan kami ni tatay nang bigla na lamang may tumakbo mula roon. Ngunit tila hindi iyon tao, parang isang uri ng mabangis na hayop. Humanda ka, Waldo. Mukhang mapapalaban tayo ngayong gabi. Nagulat ako nang ubarin ni tatay ang suot niyang sinturon. May kinuha siyang bote mula sa bulsa. Hinubad niya ang suot na kamiseta, gayon din ang kapote, at saka ibinuhos sa katawan ng laman ng bote habang may binibigkas ng mga salita. Sa palagay ko ay Latin iyon. Saka ko lang napansin yung maliit na tato ni tatay sa may bandang dibdib niya. Kahit kasi madalas sa dagat, ay hindi ko talaga nakikita naguhubad baro itong si tatay. Marahil, ayun nga ang dahilan.
Alam ko sa sarili ko na hindi lang basta-bastang tato ang naroon sa may dibdib niya. Isa nga siyang antingero. Minsan na niyang nabanggit na meron siyang anting-anting, pero hindi ko naman lubos akalaing totoo nga pala iyon at hindi lang isang kwento. Tingnan mong mabuti ang dinaraanan mo, Waldo. Biling pa niya bago sinuong ang madilim na kasukalan. Naririnig pa rin namin ang malakas na kaluskos sa paligid. Mukhang hindi pa nakakalayo ang hayop na nakita namin kanina, o mas tamang sabihin na sadyang naroon pa ito sa paligid at naghihintay lamang ng pagkakataon upang kami ay salakayin. Malakas ang hinala ni tatay na aswang ang nakita namin kanina na nasa anyo pa ng isang mabangis na hayop. Pinatay ko ang ilaw ng flashlight at itinago ito sa aking bulsa, at ng pagkakataong iyon ay nakipaghiwalay sa akin si tatay. Ngunit mahigpit siyang nagbilin na maging alerto ako sa aking paligid. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng isang kakaibang ingay. Tila ingay iyon ng pangangasab ng isang hayop. Marahan kong inihakbang ang aking mga paa patungo sa direksyon na pinagmumulan nito, at ganoon na lamang ang panghihilakbot ko nang makita ang isang matandang lalaking nakatalikod sa aking pwesto. Nakasubsob ang mukha nito sa isang may kalakihang kambing, at sa pagkakaalam ko ay wala namang ibang may alagang kambing sa lugar namin kundi si Mang Roberto na lagi ring kasama ni tatay sa pangingisda. Kasasabi lang nito noong nakaraan na malapit na ngang manganak ang alaga nitong kambing. Halos lumabas na ang puso ko sa matinding kaba nang makita ko kung paanong dinukot ng matanda ang umbok na tiyan ng kambing at inisang subo lang ang mga lamang loob nito gamit ang kamay na may matutulis pang kuko. Sapat ang tanglaw mula sa liwanag ng buwan upang makita ko ang nakakakilabot na ginagawa ng matanda. Huminto na rin kasi ang ulan. Nanginginig ang kamay na dinukot ko ang flashlight. Oras na para malaman ko kung sino ang matandang iyon. Dahil ng oras na iyon ay natitiyak ko na hindi isang grupo ang may kagagawan ng pagkawala ng mga alagang hayop sa may sityo. Maaaring ang hinahanap namin ay naroon na mismo sa aking harapan. Muntik ko nang mabitawan ang hawak kong flashlight nang matanglawan nito ang matanda. Nahigit ko ang aking hininga nang humarap ito na puno pa ng lamang loob ang bibig. Tumulo ang dugo mula roon. Mang Kanor? Napatras ako. Gusto kong tumakbo. Ngunit tila itinutulos na sa lupa ang mga paa ko. Tay! Tay dito! Sigaw ko. Si Mang Kanor! Si Mang Kanor yung aswang! Nanlilisik ang mga mata ng matanda. Tumayo ito at marahas na ibinuga ang pagkaing laman ng bibig bago ito marahang naglakad papalapit sa akin. Ngunit nang halos 2 hakbang na lamang ang agwat namin ay biglang dumating itong si tatay. Nagulat ako sa lakas na ipinamalas ng aking ama nang itulak niya si Mang Kanor. Inihampas ni tatay ng 3 beses ang hawak na sinturon sa lupa at humanda sa muling pag-atake ni Mang Kanor na isa ng ganap na aswang. Magsisisi ka sa ginawa mong ito, sigaw ni Mang Kanor kay tatay. Kitang-kita ko kung paano nabanat ang balat nito. Nabaluktot ang buto nito sa likuran hanggang sa mag-anyo itong isang itim na malaking baboy ramo. Umatras ako upang hindi matamaan ang sinturon ni tatay. Ngunit alerto ako noon sa maaaring mangyari. Nagpambuno ang dalawa. Malakas ang aswang na kalaban ni tatay. Napasigaw ako nang makita ang sugat niya mula sa pagbaon ng pangil ng baboy ramo sa may bandang braso niya. Ngunit hindi naman nagpatalo ang aking amang, agad ding nakabawi matapos masukol ng aswang. Maliksi siyang bumangon. Malakas na hinaplit ng aking ama
Nang paulit-ulit ang katawan ng malaking baboy ramo na noon ay umaalingaw-ngaw na sa tahimik na gabi ang malakas nitong pag-atungal at hindi na binigyan pa ng pagkakataong makalaban pa sa kanya. "Waldo, hawakan mo!" sigaw ni tatay. Nataranta naman akong lumapit. Sinunod ko ang lahat ng sinabi niya. Pinagtulungan namin na maidapa sa lupa ang malaking baboy ramo na panay pa rin ang pagpupumiglas. Tinalian ni tatay ng kanyang sinturon ang malaking bunganga ng aswang na patuloy pa sa paglalaway habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Ngunit sadyang mas malakas ang pinagsamang puwersa naming mag-ama. Kinuha ni tatay ang balisong na binuhusan ng langis na mula sa isa pang botelyang daladala niya at saka ito buong lakas na itinarak sa dibdib ng aswang. Muli itong umatungal at sa pagkakataong iyon ay mas malakas at mas nakakakilabot. Nangangamba ako na baka bigla na lamang itong makaalpas mula sa pagkakahawak namin ni tatay at mabaliktad pa ang sitwasyon kung sakali. Ngunit ilang sandali pa ay nagsidatingan na rin ang aming mga kasama sa pagroronda. Halos hindi sila makapaniwala sa nakita. Hindi raw kasi nila lubos akalain na aswang na pala ang gumagala sa aming sityo at hindi lang basta-bastang dayo kundi pinsan mismo ni Manang Celia. Bago matapos ang gabi ay pinagtulong-tulungan namin na igapos ang malaking baboy ramo. Tila hindi na uubos ang lakas nito. Ngunit dahil mas marami na kami ay imposible na para rito ang makaalpas. Kumuha ng isang garapong asin si Romeo. Si Mangkulas naman ay nagdala ng pira-pirasong gomang agad sinindihan sa nakatambak na mga siit na naipon namin. Nagdala na rin kami ng mga tuyong kahoy upang lumaki yung apoy at nang makasiguro ay tulong-tulong naming binuhat ang katawan ng aswang na nasa anyo pa rin ng isang mabangis na hayop at saka ito hinagis sa naglalagablab na apoy. Kitang-kita namin kung paano naubos ang lakas ni Mang Kanor sa anyo ng isang mabangis na hayop hanggang sa unti-unti na itong nilamon ng apoy at maging tipak-tipak na nagbabaga pang laman. Bago magsauwi ay sinadya namin ang bahay ni Manang Celia at pilit itong pinaamin kung may alam sa lihim ng pinsan. Ngunit mariing itinanggi ng matanda ang tungkol doon. Dahil matagal na rin namin kilala si Manang Celia ay nakasisigurong hindi ito tulad ng pinsang pinatuloy doon ay inayaan na lamang namin ito. Kung wala naman talaga itong kinalaman ay walang dahilan upang magalit at kamuhian namin ng matanda. Bumalik ang katahimikan sa tabing dagat. Ngunit ang bawat isa ay nanatili pa rin mapagmatsyag at handa kung sakali mang muli kaming makaengkwentro ng isang aswang. Wakas. At dyan na nga natatapos ang ating istorya. Nawa, ito ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.